Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Rafael, Cassandra. Mabilis ang hakbang ni Carlos nang sumalubong sa kanila. Ano nangyari sa'yo at may benda ka sa ulo? Wala ho ito, Papa. Kumusta na ho kayo? Humalik siya sa papa ni Rafael sa kasinalubong na matanda ang kambal na parehong karga ng mga katulong. Masayang masaya. Natutuwa ako dahil naisipan niyo na ulit na bumisita dito. At parang mahaba-haba ang bakasyon ninyo ngayon. Ilang maleta yata ang dala ninyo. We're staying for good, Papa. Sagot naman ni Rafael na humalik sa ama matapos ibilin sa mga katulong ang lahat ng gamit nila sa sala. Are you kidding? Huwag mo akong biruin ng ganyan dahil aasahan ko yan, Rafael. Alam niyo bang napakalungkot ko nang wala kayo dito? Nasaan ho sina Albert? Alam mo namang doon na sila umuwi sa itinayo nilang mansyon. Ako na ang madalas na dumadalaw doon dahil abala ang mag-asawa na yon sa pamamalakad ng hasyenda. Inakbayan ni Rafael si Carlos at iginiya sa loob ng mansyon. Inutusan niya ang mga katulong na iakyat ang dalawang bata sa silid nila at bantayan dahil nakatulog sa biyahe. Hindi ho kami nagbibiro ni Cassandra, Papa. Di dito na kayo? Paano ang pagiging CEO mo sa distillerhiya? Nagdesisyon na kami nag-i-give up na muna ang distillerhiya para mamuhay ng tahimik. Mahal ni Cassandra ang lugar na ito, Papa. At namimiss ko rin ito. And we miss you. Nasubukan na namin ang manirahan sa syudad. Mas maganda ang buhay dito lalo na sa mga bata. This is a surprise. Naluluhang wika naman ni Carlos nang umupo ito sa komedor. Hindi na ulit ako mag-iisa dito sa mansyon. Paano ang mama mo, Cassandra? Susunod siya dito kapag natapos na ho ang bentahan sa townhouse namin doon. Iniuwi ko lang kaagad ang mga bata at si Cassandra. Magpapakatay ako ng ilang manok para masarap ang hapunan natin. Alam kong na-miss ninyo ang pagkain dito sa bukid. Patalikod na si Carlos nang magpahabol naman ng salita sa Rafael. We have another surprise, Papa. Oh, I hope it's a good news. Wala pang mapaglagyan ang puso ko ng ibang damdamin dahil sobrang kagalakan sa pagbabalik ninyong dalawa. Cassandra is pregnant again. Nakangiting balita naman ni Rafael sa ama. Wow! Madadagdagan na naman ang apo ko. Salamat sa Diyos. Congratulations to both of you. Lumakad dito pabalik para batiin sila mag-asawa sa pagbubuntis niya. Alam ba nila Albert ang pagdating ninyo? Tumawag na ho si Rafael sa kanya kanina habang nasa biyahe kami. Dito ho sila maghahapunan ni Almira, pati na po si Uncle Freddy. Kung gayon ay padadagdagan ko ang ihahanda natin. Magmerienda muna kayong dalawa at magpahinga. Naghain ng katulong sa mansyon ng orange juice at sandwich para sa kanilang dalawa ni Rafael. Pinadalhan din niya ng merienda ang dalawang yaya na nagbabantay sa anak nila sa silid. Pagkatapos ay umakyat na sila para makapagpahinga sandali habang naghahanda ng hapunan ang mga katulong. Tumuloy si Cassandra sa banyo para maglinis ng katawan. Paglabas niya ay nasa balkonahe si Rafael at nakatanaw sa malawak na lupain ng hasyenda. Having regrets? Mahina niyang tanong. Lumingon naman agad si Rafael. Saka ikinulong siya sa mga bisig nito. I will never. Ang totoo, kung paano kita una nakita, ang unang nakilala, gamit mo pa noon ang kotse ko. Hindi ka nagsisisi na iniwan mo ang pagiging CEO para sa amin ng mga anak mo? I'm still the CEO, love. Pero dito na sa hacienda. At kanina ko pa tinatanaw ang bukirin na ilang taon kong inalagaan.
Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. But one thing is for sure, I am home. Ilang buwan din akong parang laging naghahabol sa oras, na para bang lahat ng kailangang madaliin. Pero dito sa hacienda, dito ko nahahanap ang kapanatagan. This land will always be my home. And in your loving arms, of course. Ako rin. Nung una kong natuklasan ang lugar na to, nabighani ako kaagad. I had the idea this will be destiny too. Hacienda Sullivan and you. Sa hacienda ka lang ba una nabighani? Hindi sa akin? Tudyo naman ni Rafael na sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Paano mabibighani sa iyo ang sungit mo kaya? Sagot niya na ikinalakhak naman ng asawa. Masungit lang sa una. Pero kita mo naman ngayon, lahat ng gusto mo sinusunod ko. Well, tama ka naman. And I have no complaint. You have the sweetest, most caring and lovable husband and a father I could ever wish for. And thank you for keeping me and the kids safe. Ilang sandali ay magkayakap na sila sa balkonahe habang nakatanaw sa malawak na lupain. Pagdating naman ng hapunan ay dumating sina Albert at Almira mula sa kabilang hacienda. Cassandra! Rafael! Welcome home! Nagyakapan ang magkapatid at pati na rin sila ni Almira. Ito na ba si Alfonso? Ang laki na no? At sobrang kulit na. Noong isang araw kasama ni Albert sa itaas ng puno ng kasoy. Ginawa ba namang siso? Natatawang wika naman ni Almira. Tamang-tama, may mga dala kaming pasalubong ni Rafael kay Alfonso. Yung iba parating pa lang, kasi wala na kaming panahon para mamili, kaya sa online ko na lang in-order. Pinakuha niya sa katulong ang nabiling mga laruan para sa bata. Asan nga pala ang kambal? Tanong naman ni Almira. Tulog pagdating namin, ewan ko ba ba't parang napagod sa biyahe. Siguradong gising ang mga yun mamayang gabi. Sa hapagkainan na natin ituloy ang kwentuhan. Dahil tiyak na nagugutom na kayong lahat. Wika ni Carlos na nawala ng bigla ang iniindang sakit sa balakang. Sumunod naman silang lahat sa komedor. Mabuti naman at napagdesisyon na ninyong bumalik na dito. Mas maalagaan yung hacienda nito. Dahil si Albert ikinausap na rin na papa na mamahala sa lupain ko doon. Nahati na ang ari-arian sa inyong magkapatid? Oo, bumalik na si mama dyan at nagkaayos na sila ni papa. Ang parte ng kapatid ko na lang ang inaasikaso niya. Yung ibinigay niya sa akin, si Albert na rin ang mamamahala noong 1 taon pa. Oh, that's a good news. Kumusta naman ang relasyon ninyo mag-ina? Concern na tanong naman ni Rafael. Mas maayos na ngayon kaysa noong una. Minsan siya nag-aalaga kay Alfonso kapag hinihiram nila ang anak namin. Mabuti naman kung ganun. Tiyak na masaya na ulit ang papa mo. Wika niya kay Almira. Ano ang nakapagpabago sa mama mo? May mga asawa na rin ang mga kapatid ko sa Amerika. Alam mo naman ang buhay doon, kanya-kanya lang. Nagkataon pa na may western culture ang mga manugang niya. Kaya ayun, mag-isa na lang siyang namumuhay roon. Humingi na rin siya ng tawad sa akin sa pagtataboy niya noong ipinagbubuntis ko pa si Alfonso. I'm sure pinatawad mo. Matamis niyang ngiti rito. Bakit ko naman patatagalin pa ang alita namin? Mabigat sa dibdib ang may kinikim-kim ka pang galit. Ina na rin naman ako at masaya na ako sa kalagayan namin ng pamilya ko. Whatever grooves, we keep will be passed on the next generation. Hindi ko gustong pati ang anak namin ni Albert makaranas pa ng negatibong damdamin para sa lola niya. Napakaswerte ng papa mo sa'yo. Tiyak kong ipinagmamalaki niyang ipinaglaban ka niya para tumira sa kaharian niya noon. Isang tango na may ngiti ang isanagot naman ni Almira. Malaki na ang ipinagbago nito sa pananamit pa lang. Kung noon ay laging nakapustura, ngayon ay naka-t-shirt na lang ito, bagamat hindi pa rin kumukupas ang ganda. Ikaw, kumusta naman ang baby mo? Mabuti pa kayo nakabuo na naman. Kami ni Albert, naghihintay na lang yata sa himala. 1 taon na kami nagpaplano pero wala pa rin. Darating din yan, babe. Sabat naman ni Albert.
na nakikinig lang kanina sa usapan nila. Masarap pa naman ang gumawa ng gumawa bakit naiinip ka na agad? Ikaw talaga puro kakalukuhan. Pairap na sagot naman ni Almira sa asawa. Nagtawanan naman sila lahat. May iba ako. Kumusta ang babaeng gustong ipakulong ni Rafael? Tanong naman ni Albert. Napakunot naman ang noo ni Carlos na dapat ay hindi na gustong ipaalam ni Rafael ang pangyayari sa Cebu. Sinong ipakukulong? Bakit? Anong ginawa kay Rafael? Pahapyaw niyang ikinuwento ang tungkol kay Mr. Tantoco at Divina. Napailing na lang si Carlos nang marinig ang dahilan kung bakit biglaan silang umuwi sa hacienda. Don't worry papa, si attorney na ang bahala sa kaso. Kung hindi siya sa kulungan mauuwi, sa mental institution kung saan magagamot ang problema niya sa pag-iisip. She put my daughter-in-law and grandchild in danger. Mabuti na lang dahil maayos ang kalagayan ng mag-ina mo. I will never let anyone harm my family, papa. Hindi sila makakalapit dito kahit anong oras. Let's make sure, Rafael. Hindi natin kilala ang mga taong yan, kahit pa sabihing mabait sila sa'yo noon. Of course, papa. Magpapalagay na lang ho ako ng gwardiya dito sa mansyon at ipapaayos ko ang bakod ng palibot ng hacienda. Walang makakalapit sa atin na banta sa kaligtasan natin lahat. Paninigurado naman ni Rafael, bagamat may agam-agam sa kanyang dibdib. Ang mga bata, tanong ni Rafael sa kanya habang naghahanda siya ng hapunan. Naglalaro pa sa labas. Hindi mo ba nakita sa hardin? Wala ako nakitang tao sa hardin. Nasaan sila? Lumabas muli si Rafael, pero wala talagang tao sa hardin, love. Sumunod naman kaagad si Cassandra sa asawa dahil sa malakas na pagtawag nito. Wala sila rito. Wala rin sila sa silid. Nasaan ang mga yaya? Bakit walang makasagot kung nasaan ang mga bata? Relax, Rafael. Bakit ka ba natataranta ng ganyan? It's almost dark, love. Hindi dapat nagpapagabi ang mga bata sa labas. Umakyat ka nga muna sa itaas at magbihis. Pawis ang likod mo. Baka naman magkapulmonya ka niyan. No, I need to find the kids. Lumabas siya sa hardin at tuloy-tuloy sa pasilyo hanggang umabot sa gilid ng pool. Anong problema, Rafael? Tanong naman ni Carlos na nakasunod din sa anak. Wala ang mga bata pa sa hardin. Nakita niyo ho ba sila? Happy Father's Day! Malakas na bati ng mga katulong habang nakatayo ang mag-ama sa gilid ng pool. Kasabay niyon ang pagsindi ng mga ilaw at nagpalakpakan ang mga katulong. Naroon din si Red at Carla na may hawak na Happy Father's Day, papa. Napaluhan naman si Rafael na kaagad niyakap ang kambal. May regalo ang mga ito sa ama, pati na rin sa lulo nilang si Carlos na naluluha rin sa galak. You love giving mo surprise, ha? Madamdaming wika naman ni Rafael sa kanya nang lumapit siya sa asawa. Pinakaba mo ako ng sobra. Bakit ka nga ba kinakabahan palagi, ha? Walang mangyayaring masama sa mga bata dahil safe naman tayo dito. Isa pa, hindi man nakulong si Divina. Nasa isang mental institution naman siya. Mahirap na ang makalinga tayo, love. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nangyari sa atin ang nangyari sa mga Alonte na naitakas ang isa nilang anak na wala silang nagawa. That will never happen. Lagi ko naman bantay ang mga anak natin, ha. Muling yumakap si Rafael sa kanya at humalik sa noo niya. Ramdam pa rin niya hanggang ngayon ang pag-alala nito. Relax. Hindi mo mai-enjoy ang bawat araw kung pananatilihin mo ang takot sa puso mo. Lumayo na tayo sa kanila. Wala silang karapatang guluhin tayo dito. Iginiya siya ni Rafael sa nakahandang mesa para sa pagsasalo nila sa hapunan. Ang pamilya ni Albert ay nasa kabilang hacienda dahil kasalukuyang inaayos ng asawa ni Freddy ang relasyon nito kay Almira. Pagkatapos ng hapunan ay nagkwentuhan sila Rafael at Carlos habang pinatutulog naman niya ang kambal sa bagong silid ng mga ito kasama ang mama niya. 9:00 na sila nang umakyat sa silid na kaagad siyang binuhat ni Rafael at hinihiga sa kama nang hindi pinapakawalan. Rafael,
What are you doing? Ang kamay nito'y nagtatanggal ng botones ng damit niya. Parurusahan kita. Dahil tinakot mo ako at pinag-alala. Isang mahinang tawa naman ang pinakawala ni Cassandra. It was a surprise. Hindi mo ba nagustuhan ang sorpresa namin ng mga anak mo? No. Hindi ko gustong kahit saan ako lumingon ay hindi ko matatanaw ang mga anak natin. Okay, I'm sorry. Hindi na mauulit. But still, kailangan mo pa rin maparusahan. Bumaba ang mga labi nito sa leeg niya. Hanggang tuluyan siyang mahubaran. Maingat naman sa mga kilos si Rafael dahil 5 buwan na siyang buntis. Wala pa siya nagawa kung hindi tanggapin ang parusang gusto nitong iparana sa kanya. Makalipas ang mainit na sandali ay nakayakap lang si Rafael sa kanya habang nagkukwento ito ng plano sa asyenda at sa bagong biling lupa sa bayan na maaaring paglagyan ng branch ng Aguas Distillery Corporation. Hindi mo ba gustong maghinahinay sa kakatrabaho? Kung ako ang tatanungin mo, sapat na sa akin ang asyenda. Kayang-kaya na natin ang mapalaki ang mga anak natin at maibigay natin ang higit pa sa pangangailangan nila. Don't worry, love. Hindi naman mauubos ang oras ko sa itatayong distillerhiya dahil 2 kami ni Albert ang mamamahala doon. Kaya pa ba niyang maglaan ng oras? 2 asyenda din ang inaasikaso niya, hindi ba? Marami naman tayong tauhan na maaasahan. Bata pa naman ako, love. Sisiguraduhin kong hindi ko mapapabayaan ang obligasyon ko sa inyo ng mga anak natin. Pagkagising sa umaga ay maagang gumising si Cassandra para ipaghanda ng kape si Rafael. Maaga itong nagtungo sa bukid at kapag umaalis ito ng silid ng kambal naman, siya tumutuloy para doon ituloy ang pagtulog. Ma'am Cassandra, si Sir Carlos po hinimatay. Ano? Patakbo rin siyang sumunod sa katulong na pabalik sa silid ng biyanan niya. Walang ang malay si Carlos pero may pulso ito nang salitin niya ang kamay nito. Papa, tawag niya sa biyanan. Sa kabahagyang niyugyug ang balikat nito pero wala itong tugon. Tawagin niyo si Rafael para madala namin siya sa ospital. Agad namang tumalima ang katulong na tinawagan sa telepono ang isang tauhan dahil hindi naman nagdadala niyon si Rafael. Papa! Muli niyang tawag ng iginalaw ni Carlos ang isang daliri para ipaalam sa kanya na naririnig siya nito. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya dahil sa pag-alala. Cassandra, hold on papa. Parating na si Rafael para madala ka namin sa ospital. Lolo? Nasa likod naman niya si Carla na gustong isingit ang sarili para puntahan ang lolo nito. Ito ang pinakapaborito nitong apo. Sa lahat dahil daw sa magkapangalan ang dalawa. Ipinilit pa nga ni Carlos na sa kanya nagmana ang bata ng pagiging smarty nito. Tila naman narinig ni Carlos ang apo dahil dumilat ito sa kapilit ng ngumingiti. Tinatawag ko kayo ng pinakamalambing ninyong apo, papa. Niyayaya na kayo maglaro sa hardin. Pampapalakas niya ng loob sa biyanan dahil nagkamalay na ito bagamat hindi pa tumatayo. Hindi naman niya kayang isakay ito sa kotse at dalhin sa ospital dahil mabigat na rin ang tiyan niya. Carla, tawag niya sa apong babae. Ito daw kasi ang junior niya. Lolo? Nakangiti rin kaagad ang bata nang malapitan ang lolo nito. Halos maluhan na lang sa galak si Cassandra nang makitang bumuti kaagad ang kalagayan ng biyanan. Wala pang 3 minuto ay nakabalik na si Rafael sa mansyon. Dalhin natin siya sa ospital. Malakas ang boses ni Rafael at natataranta. Kasunod nito si Albert na tinawagan rin pala ng katulong. Agad binuhat ng 2 ang matanda at dinala sa kotse. Kami na ang magdadala kay papa para hindi ka na mapagod. Ang mga bata ha? Bili naman sa kanya ni Rafael bago pa andarin ang sasakyan. Lolo? Gustong kumawala ni Carla sa kamay niya nang makitang nakasakay na sa kotse ang lolo nito. Pero hindi ito kasama. Nabalot naman ang pag-alala sa dibdib niya sa nakitang matamlay ng ngiti ni Carlos na tila may dinaramdam ito pero inililihim lang sa kanila.
Tanghali na niya nakausap sa Rafael tungkol sa kalagayan ng papa nito. Inatake naman ito sa puso sa hindi malamang dahilan. Dadaan muna sila sa maraming test para malaman ang ugat ng palaging pagsakit ng dibdib nito. Ito ang isa sa kinatatakutan kong mangyari, Cassandra. Wika ni Rafael sa kanya sa telepono. Yung dadating ang oras na mawawala sa akin ang taong isa sa dahilan ng maayos kong buhay. Bata pa si Papa Rafael. Kaya niyan lagpasan kung anumang ang sakit ang pinagdadaanan niya ngayon. Trust God that everything will be alright. Bumibigat din ang dibdib niya sa kaalamang hindi niya madamayan ang asawa ngayon. I hope he's still alive until 100 years old. Kailangan ko siya para akong malulumpo kapag 2 magulang ko na nawala sa akin. He had been a good father and a great friend. He'll be fine, Rafael. Bukas ay dadalaw kami ni Carla at ni Red para lumakas lalo ang loob niya. Susunduin ko na lang kayo dyan. Sa ngayon ay samahan mo muna ang mga anak natin sa pagtulog. Mag-iingat kayo, Rafael. Kapag may kailangan kayo ay tumawag ka lang dito sa bahay. Pero ang schedule nilang pagpunta sa hospital ay hindi natuloy dahil kailangan daw kaagad isalang si Carlos sa operasyon sa puso. May barado ng ugat dahil para hindi na nito kayang huminga ng normal. Labis na nag-aalala si Rafael at Albert ni hindi halos makausap ni Cassandra ang asawa sa loob ng ilang araw kahit tapos na ang operasyon. Nakatingin lang ito lagi sa salamin kung saan makikita si Carlos na inoobserbahan pa ng mga doktor. Kumain ka ni Rafael. Baka ikaw naman ang bumigay. Hindi ako nagugutom, Cassandra. Kailangan mong maging matatag sa kung anuman ang kahinatnan ni Papa. Rafael, nandito kami ng mga anak mo sa tabi mo. I also need Papa. Hindi siya pwedeng mawala ngayon. Huwag muna ngayon. Hindi pa ako handa. Halos gumagaralgal ang tinig nito. Ni hindi niya alam kung paano ito aaluin o kahit man lang mapilit na kumain.